Jesus at si Beelzebul. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkakapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang kilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos na sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin na nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ka ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalatang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito ho'y yung si Jesus at si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo. Binibiro ninyo pati ho dito kinakasangkapan no, yung ating Panginoon at yung mga tao nakapaligid doon sa kanya talagang walang pananalig. Ano ho ba ang sa inyo dito, Kuya Jo? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Jesus, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat. Kaya po hindi pwedeng magsamang mabuti at masama sa isang bahay at hindi po sila magkakasundo. Kaya po tanging Diyos lamang po ang pwedeng makapagpalayas sa demonyo at hindi po pwedeng palayasin ng demonyo ang kapwa-demonyo dahil pareho po silang masama. Pareho din po. Talagang mag-aaway yun. Kuya Jo, talagang ako'y marami nang alam si Kuya Jo. Kuya Ben, alam nyo nakakatuwa si Kuya Jo. Talagang makikita na natin yung kanyang mga pagbibigay sa atin ng pagpapaliwanag. Alam nyo po dito ay pinakita yung ano yung katunayan ng itim at saka yung puti Nung panahon, pag sinabi nila na itim, ay laging magkakasama yung itim. Hindi po pwede na mapasama ang puti. Subukan po natin yung pinturang itim. Lagyan mo ng konting puti. Nabago yan Subukan po natin yung puti. Lagyan natin ng konting itim. Nabago, nagkakaroon ng ibang kulay. So ito po yung napakaliwanag na sinasabi ng ating Panginoon na kung ang ginagawa natin ay isang kabutihan, makadiyos, at itong makadiyos, pagkilos na ito ay totoo. Totoong makadiyos, hindi maaaring haluan ito ng demonyo. Sapagkat ang mabuti, hindi maaaring manaig ang masama. Yung pong mga bagay na ito ang napakaganda ipinakikita dito ng ating Panginoon. Minsan may nagbiro sa akin Brother Ben, birds with the same feather. Ano po yung karugtong? Flocks together. Hindi po Binago na ngayon birds with the same feather. Same birds. Same birds. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon Hindi kailanman maaaring maging magkasama. At ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus ay para masilo talaga, ganyan din Tayo po sa ating kapanahunan, ilagay po natin sa kapanahunan ngayon, napakarami. Habang tayo ay gumagawa ng mabuti, habang tayo nag-iisip ng mabuti, halimbawa katulad sa atin, ang patnubay,
habang tayo ay nag-iisip ng magandang magagawa sa ating kapwa sa pamagitan ng Ebanghelyo, maniwala kayo, marami din nagsasabi sa atin na kung ano-ano. Sapagkat may nakakarating din po ang sasabihin nila, ay yan ay mga mapagkunwari lang yan. Kunyari ay mga ngaral lang yan sa radyo. Di ba, Kuya Beck? Kuya Ben? At yun ay yung mga tao na laging nakatingin sa atin na naghihintay na tayo rin magkamali Ang totoo nga po riyan, mayroon akong mga nakakaharap ng mga tao na parabang ang ating ginagawa ay hindi naman daw totoo sapagkat kilalang tayo na hindi naman kilala nila ako na hindi naman ako talagang nag-aral. Mayroon nga pong nagsasabi, theologian ka ba? O yan, mga ganon, ho. Ang hindi nila alam, hindi naman po kami nangangaral ng dahil sa aming inabot na pag-aaral. Hindi naman po kami nagsasalita dito ng dahil sa pag-udyok ng pansarili naming kapakanan. Kami nagsasalita sa radyo, sabi ko sa kanila, kami nagsasalita sa radyo upang makarating yung tinig ng Diyos. Ginagamit kami lamang kasangkapan, padaluin sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos. Pero talagang akala nila tayo nagkaangkin din ng kunyari din na may kapangyarihan Parang paghamon kay Jesus na yung kanyang ginagawa sa pamamagitan nung kalaban. Kailanman kapag kalaban. Kaya sabi ni Jesus, pag ikaw hindi panag sa akin, laban sa akin. Dalawa lang yan. Kaya yung mga tao po, ay ibig ko lang iparating sa lahat, kapag kayo nagdesisyon ng oo lang. Pag hindi lang. Hindi yung marami tayong sasabihin sa tao dahilan lang doon sa iyong desisyon na nakita mo lang na kunting bagay na natatabunan ka, magdedesisyon ka na ng iba. Kaya, mga kapatid, pakiusap lamang po. Dito sa Patnubay, walang tanging hanga dito, kundi maparating sa inyo yung katunayan ng puti, talagang puti, at sa Diyos at sa Diyos. Amen. Kuya Bert, salo po sa inyo rito sa ating tinungayan na ito. Alam mo, Kuya Min, walang nasasalamin ko yung sinabi upo na, lalo't higit mag-aaglahi dito sa Patnubay, lalo na sa ating apat, magalak tayo at magsaya. Yeah. Dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Baka nakalimutan ng mga taong yon yung 8 Beatitudes na ipinangaral ng Panginoon sa mga tao noon. Na isa doon ay nakalagay, magalak kayo at magdiwang kapag kayo ay inaalimura, pinagsasabihan ng kung ano-anong mga bagay. Magsaya kayo at magalak sapagkat tatamuhin ninyo ang kaharian ng langit. Sana dumami sila, Brother Ben, Kuya Ben, yung mga pupuna sa atin. Katulad ng sabi mo na ikaw ba ay theologian? Baka nakakalimutan din nung nagsalitang yon sa iyo, Kuya Ben, na ang sabi ng Panginoon, Jesus sa ating amang nasa langit, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo ibinigay sa matatalinong katulad nung nagsabi kay Kuya Ben ang pangunawa sa iyong mga salita, kundi sa ang kaisipan ay katulad nung sa bata. Sana magbasa sila. Sana huwag nilang pupunahin katulad ng mga taong pumuna sa ating Panginoong Yesus. Kailangan ng katibayan dahil alam nila ang Panginoon ay isang anak ng kalpintero. Kaya hindi siya mapaniwalaan.
Kaya hinahanapan nila ng katibayan. Katulad ng mga pumupuna sa iyo, Kuya Ben. Naghahanap sila ng katibayan sa iyo na ikaw ay tapos ng theologian. Sana hipuin sila ng Panginoong Diyos at turuan sila ng magandang aral na nakapaloob sa kanyang mga salita. Amen.